sa habag at biyaya ng Diyos, napili kayo. Dahil tinanggihan ng mga Israelita ang magandang balita, sila ay naging kaaway ng Diyos. At kayong mga hentil ang nakinabang. Ngunit dahil sila ang mga hinirang ng Diyos, sila'y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno. Now, this is the truth. Tayong mga Pilipino, including the rest of the world, except the Jews, except the Israelites, except Israel, all the surrounding nations are called pagan nations o Gentiles. So kasama tayo doon. Ang sabi niya, dati kaaway tayo ng Diyos because of our disobedience. We don't know God. We worship idols. Ang pagkakatawag ng Diyos sa atin, ang pagkakapili niya sa atin, parang blessing in disguise. Bakit? Dahil ang Israel, tinanggihan nila ang Panginoon. They did not accept Him, they did not recognize Him as the Messiah, as the Anointed One. Anong ginawa ng Diyos? Binaling niya ang kanyang paningin sa mga Gentile nations. Kaya sabi niya, dati kayo kaaway ng Diyos. You were disobedient. But because Israel has rejected me, kayo ay nakatanggap ng biyaya. Kayo ay hinirang ng Diyos. No? Kayo ang nakinabang dahil sa kanilang pagtanggi. Kaya makikita natin, if you read the story in Romans 11, may binabanggit doon na you belong to the wild olive shoot. Kayo ay galing sa ligaw na olibo. Hindi kayong original grapes, vine. Naiyugpong kayo, you were grafted. You don't belong to the branch. The original branch is Israel. But because of their disobedience, you were ingrafted doon. Sa habag at biyaya ng Diyos, nakinabang kayo. Sa habag at biyaya ng Diyos, natanggap nyo ang kanyang kagandahang loob. Sa habag at biyaya ng Diyos, napili kayo. Sino nagdesisyon? Hindi ang Israel. Hindi kayo. Ang nagdesisyon, ang Diyos mismo. Nasama kayo sa kanyang mga pinili. Sabi rito, dahil sila ang mga hinirang ng Diyos, sila'y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno. Meaning to say, sabi nga ni Paul, God did not forsake Israel at all. God did not forget Israel at all because of their forefathers. Sino ba yung mga forefathers nila? Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, David, lahat ng mga people of God. Ito yung mga forefathers. For the sake of them, you are a chosen generation. Mga maharlikang pari, royal priesthood. Isang bansang hinirang. Bayang pag-aari ng Diyos, you belong to God. Pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman, patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. From darkness into light. Yun ang buhay nyo. Evil to good. Darkness into light. Sa habag at biyaya ng Diyos, tinanggal niya kayo. Mula doon sa pusali ng kasalanan, tungo sa liwanag ng buhay, liwanag ng katwiran, ng katotohanan. Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noon, hindi kayo nakatanggap ng habag, ngunit ngayon, tumanggap na kayo ng kanyang habag. So, our salvation is not about being good. It's about the mercy of God. Naawa siya sa atin. My illustration is like, we are like beggars, para tayong mga namamalimos. Hindi natin alam kung sino magbibigay sa atin ng pera o pagkain. Nobody knows. But only God knows. At kung may maglilimos sa atin,
Yun ang tinatawag na biyaya, naawa. Naawa sila sa atin. And that's our situation before God. Because of His mercy, because of His grace, because of His love, tinawag niya tayo para makasama sa liwanag.